Okay po. So, kita na? Yes po, ma'am. Kita na po. Okay. No. So, natapos na tayo with the introductory concepts last time. No. Now we proceed with our module 2, which is yung atin po na research problem. No. So, iisa-isahin na natin ang component po or parts ng atin na chapters 1 to 3. No, which is yung laman ng atin po na magiging manuscript. No. So, yan. So, an investigator knows that a problem is really researchable when there is no known solution to the problem. The solution can be answered by using statistical method and techniques. There are probable solutions, but they are not yet tested, and the occurrence of phenomena requires scientific investigation to arrive at precise solution. No. So, as we discussed last time, no. Alin? Sinabi ko sa'yo. Wait lang ha. Sinend ko sa email mo. Okay po. Okay. So, as we discussed last time, no, na ang research po ay nagsisimula sa research problem, no? At marami tayong possible na maging source ng research problem. But then, it is important po na ang research problem natin ay nasa term or nasa word na smarter. No? Dapat daw siya specific, dapat siya measurable, achievable, realistic, time-bound, efficient, and reliable. Kahit na ano pa ang klase ng research ang ginagawa natin. Okay? So, meron tayong 5 factors na pwedeng makonsider para ma-determine kung yung atin pong research problem ay researchable or hindi. No? So, isa man dito ay mag-check, then we can say na pwede tayong or pwede siyang maging pasimulan ng isang research. No? So, yung una po natin na factor is that the problem is existing in the locality or country, but there is no known solution to the problem. No? So, marami kayong na, kumbaga, katulad nga nung nabanggit ko sa inyo last time, pwede kayong makahanap ng research problem ninyo in your places mismo, sa mga lugar-lugar ninyo. No, kung meron kayong malapit dyan ng mga cooperative, yan, pwede po ninyo silang tingnan if kung yung processes nila, kung halimbawa may mga small business owners na malapit dyan na meron silang ginagawa for their products, yan. So, pwede natin siyang i-check. And doon, makikita natin kung talagang kung para sa kanila mahirap yun or problem yun, then we can use it. No? Kasi, continuously nila yung ginagawa kasi hindi pa nila alam kung ano pa yung pwede nalang maging solution. But for us, since meron tayong napag-aralan, meron tayong mga natutunan na pwede nating i-apply, therefore, pwede natin siyang maging research problem. No? Number 2, the solution can be answered by using statistical methods and techniques. Okay? So, yung mga researches naman sa totoong buhay, hindi naman yan hindi siya magiging research kung yan ay answerable lang ng yes or no. No. If there is a need na mag-conduct tayo ng or mag-gather tayo ng maraming information, and after gathering those information, needs to apply statistical methods and techniques para makakuha ng valid result, no, then we can say na researchable siya. No, kasi marami tayong method na i-apply at marami tayong gagawin. Yes po. Kailangan nating i-apply para mabuo natin yung research at magkaroon tayo ng output at the end. No. And then next po is there are probable solution but not yet tested.
No? So may identified na, no? May identified na solution. Kaya lang hindi natin alam yung applicability, no? Tama ba? Or kumbaga ay may result na ba? Applicable ba siya para saan? No, applicable ba siya para kanino? Hindi pa natin alam. Wala pang result, no? Hindi pa natin natitest. That's why magko-conduct tayo ng research, no? And then number 4 is the occurrence of the phenomena requires investigation to arrive at a precise solution. And then yung last po is there is a serious need or problems where it demands research, no? So if in case, no, katulad niyan, no, example nito, nagkaroon ng pandemic, lumaganap yung pandemic, which is buong mundo ang affected, di ba? Serious talaga siya, serious problem talaga siya. And I mean, tinatanong natin, ano ba ang possible nating gawin para mawala siya? Ano ba ang possible gawin para ma-prevent na tayo ay mahawaan ng sakit? No? Ano yung possible na gawin para mapagaling tayo in case ma-receive natin yung sakit na iyon? No? That's why kailangan na mag-conduct talaga ng research, no? Kasi malaki na or malawak na yung affected, no? Noong mismong problem na iyon. So, kung isa man dyan, check, then we can say na researchable po ang ating identified problem. And then, isa pa po na pwede nating i-check kapag tayo ay magpo-propose ng research problem is dapat daw siya ay nagre-respond to economic recovery ng country wherein yung research output natin can be converted in. Isa pa. Yes po. Hindi ma'am. Yung details na lang ang ilagay nyo. Yung details, yung requirements. Yung details, yan, yung knowledge requirement, yung ano, yun na lang ang ilagay nyo. Tapos yung email po. Para doon na lang sila mag-email. I-emphasize nyo po na yan ay work from home setup. Hoy ma'am. I-emphasize mo na work from home setup yan. Ayun na nga yun. Oo nga. Oo, naghahanap talaga sila. Sorry naman. Yan. Okay, so should respond to economic recovery of the country wherein the research output can be converted into SMEs. So halimbawa, nagkaroon sa atin ng natural disaster, bumaha, no? Sunod-sunod ang bagyo, baha. Bumaha kasi ang dami ng plastic na nakabara sa mga kanal natin, no? So, yung mga plastic na yun, we use it, no? We use it para halimbawa, i-recycle natin siya, and then yung process na ginawa natin, yung na-develop natin na research is halimbawa ay machine, no? Na nare-recycle, and then meron tayong output doon sa naging halimbawa bagong output, bagong plastic product doon sa ginawa natin na machine na iyon, no? So na-recover natin, nakuha natin yung reason bakit tayo affected dun sa problem na yun, no? But at the same time, yung output natin, pwede pa natin siyang pagkakitaan, no? We can convert it into small, medium enterprises, no? Like for example din yan, halimbawa, nagkaroon ng eleksyon pag sa dami ng tarpaulin, para malinis yung mga tarpaulin na yan, gumawa tayo ngayon ng research. Gumawa tayo ng machine para yan ay ang raw material natin yung mga tarpaulin, then we produce panibagong product. Halimbawa, yung mga bags natin, no? So, ayan po, no? So, yan yung mga example ng mga projects na projects na related dito, no? And then also, should focus daw yung ating research problem into invest, harvest principle. Actually, sa conduct naman ng research, we always invest naman, no? We invest our time, effort, money, resources, no? Para tayo ay matapos natin yung project. Which is actually, ito yung klase ng researches na meron tayo no, sa department natin.
no? Nag-i-invest talaga tayo para makapag-develop tayo ng machine, no? And that, at the end, pwede tayong maka-harvest. Well, first, hindi mo na maka-harvest, but to recover kung ano yung ginastos natin, yung in-invest natin. Of course, yung time and effort, hindi naman na yan maaano. Pero, the cost, the resources, pwede naman natin siyang ma-harvest. At the same time, pwede pa tayong mag-harvest pa ng, kumbaga, above dun sa in-invest natin, no? So, halimbawa, yung mga marami tayo dyan na yung mga product na or yung mga thesis na yung mga for micro, small, medium enterprises nga. No? So, yung raw material, iraran dun sa atin and then yung madedevelop, yung mga product, pinagbebenta. No? So, kaya po kasama din sa ating kadalasan sa paper natin or sa objective natin yung pag-check ng economic viability ng project. Kung halimbawa, i-check natin kung at the end, matapos yan, mabuo yan, at gamitin yan, kailan kaya natin makukuha or kailan mapapabalik sa atin yung ginastos natin doon. Kailan naman kaya tayo mag-i-start? Anong month kaya tayo kikita using this machine? No? So, as much as possible, ganun din po yung klase ng mga research problem or project po na magawa natin. No? And then, ano ba yung characteristic ng research problem po? So, kanina nabanggit that dapat daw po siya ay smart. No? So, una, specific. So, the problem should be specifically stated. Okay? So, when you present it sa inyong introduction or sa background of the study, yun. Kaya nga ang title ay background of the study. So, dyan po natin i-address ano yung specific problem na ina-address natin and ano yung gusto nating solusyonan. If it is, kung siya ay regarding production time, sobrang tagal ng oras bago siya ma-produce, sobrang daming tao ang kailangan para siya ay ma-process, ilang tao ang kailangan para yan, ilalagay po natin siya doon, no? Okay? I mean, kung ano talaga yung problem ninyo, bakit siya ang isinama ninyo or problem na napili ninyo, ilalagay niyo po siya. Better kung kumbaga mai-present natin siya na may numero talaga para ma-justify kung talagang problema siya. Dapat talaga siyang solusyonan. No? And then, measurable. No? So, well, by definition, yung mga parameters natin and variable should be easy to measure by instruments, apparatus, equipment. No? Sa atin, ang kadalasan na tanong dyan is, as much as possible daw, yung mga parameters natin and variable should be, well, measurable din, quantitative. No? Quantitative, ibig sabihin, by numbers. No. So, kaya ibig sabihin po, kasi tayo naman, mga engineers tayo, kayo engineers din kayo in the future. So, yung numbers, hindi yan hindi na yan. Ay, mama, habal pa kaya po masasagot. Wait lang, wait lang ha. At ay concern lang about sa graduation. Wait lang po ng saglit ha.
Okay po. Ang dami namang ano. Okay? So, nasa na tayo? Measurable, no? So, nabanggit ko kanina na tayo ay mga engineer. So, as much as possible po, yung mga parameters natin or variables natin ay quantifiable. Siya po ay ang final output or ang result po natin ay number. No? Kasi para mas madali po sa atin na ma-justify ng acceptability, no, or mag-conclude based dun sa mismong data. Mahirap po kasi na mag-judge lalo na kung ang parameter natin ay may measure na halimbawa, ang parameter ay color. No? So, visual yun. So, depende depende sa tumitingin yung possible na maging result kasi napaka-subjective niya. Malay mo, ito ay pula pero sa iba ay maroon na pala. No. So, yun po kasi ang kahalagahan. Kaya dapat po lahat ng parameter natin is quantifiable, measurable. No. And then next po, achievable and realistic. So of course naman, no. Ito namang parameter yung dalawa naman na ito, yan ay actually mache-check naman natin during the course of research, no. So kung sa simula pa lang makikita niyo na hindi siya possible, no, hindi siya realistic, hindi siya pwedeng magawa, then hindi na natin siya pwedeng maituloy, no? Kasi kumbaga, pag tinuloy pa natin, nasa simula pa lang alam na natin hindi siya pwede. Therefore, parang nagpapatiwakal, para lang tayong nagpapatiwakal. Ano? So, kailangan, kung kita na natin, kung achievable naman, based sa data, based sa researches natin, ay possible siya, then we can proceed. Pero kung hindi, iwag na natin ituloy. Kaysa naman tayo imamanipulate pa natin ang mga bagay-bagay, hindi na tayo naging honest dun sa pag-conduct natin ng research. Okay? And then, next po is yung time frame. No? So, ito ay isa sa pinakamahalaga talaga na kailangan ninyong i-check kapag kayo ay magpo-propose ng, ng topic. So, ang sinasabi ko sa ngayon is project study kasi again ang ating goal is yung ating pong topic sa RM, ayun na din yung magiging topic natin sa project study. Kaya naman ang binabanggit ko nga ay tungkol doon. So, ang time frame po natin sa project study, we have a total na 36 weeks. No, 36 weeks. Bakit po naging 36 weeks, ma'am? Kasi next semester, you will be enrolling project study 1. That is a total of 18 weeks. No. And then next po, mag-enroll naman kayo ng project study 2. That will be again a total of 18 weeks. So that is, total na 36 weeks. So when you propose for a project, you have to make sure na, anong tawag dito, magkakasya po, matatapos ninyo yung inyong project dun sa 36 weeks na iyon. No. So kung sa proseso ng paghahanap niyo ng topic nakita ninyo na naku, kailangan ko palang i-test ito ng ganito katagal. No, kasi minsan ang tendency kasi ng mga student, no, yan, ng mga senior ninyo, yung mga masters ninyo. Sila kasi ang nangyari sa kanila is that nagsettle na sila na basta may topic ako. Pero hindi nila talaga chinek, hindi nila dinoble check yung mismong problem kung kaya siyang matapos. No, yun pala, dun nila marirealize. Wait lang. Wait lang.
Okay po. So, sorry naman. Nasaan na ako? Yan. Balik tayo ha. Doon sa time bound, no? As much as possible, i-check niyo yan. Kasi, yan ha, meron ako na ina-advisean, no? So, nag, nag, ito, nag-propose ng topic. Okay, maganda naman yung topic. Sobrang ganda. But then, upon checking, nung sila, oo na nga! Upon checking, noong sila ay magde-defense na, doon nila sinabi na, nako, ang isang trial pala ay aabot ah, ng 30 days. No, 30 days bago matapos ang isang trial. Eh sabi ko nga sa inyo, diga, minimum ay 3 trial sa isang parameter. Eh sa isang parameter pa lang yun. Eh how about yung ibang parameters? So, automatic, talaga namang nagtagal pa sila. No. So, yun yung gusto kong banggitin sa inyo. No, na kailangan talaga i-consider niyo yan. Pero kung gusto niyo namang mag-extend dito sa university, wala namang problema. Ano, isa pa, i-check niyo rin lalo pagdating sa raw material na gagamitin. Baka naman ang raw material ninyo ay seasonal. No, ma-share ko lang din. Actually, marami akong pwedeng ma-share sa inyo. No, ah, ang raw material nila is pepper, wherein siya daw ay namumunga every April at May lang. No. So, during the proposal defense, sinabi namin, ay utoy. Eh, maganda naman ang inyong project, kaya lamang, ang raw material na gagamitin ninyo ay seasonal. Eh, paano kung bigla kayong, kumbaga, may magkamali sa inyong testing? Anong gagawin ninyo? No. So, parang yun yung naging concern namin. No. Okay yung topic, no. But, kumbaga, they told them to reconsider, kasi nga dahil ng raw material na gagamitin. But then they decided na mag-proceed. Dumating ang project study 2. No, natapos ang April at May, nag-defense ng June. No, ngayon, ano, nung nagpe-present, naku, mali ang naging testing, mali. No, ngayon, the faculty, the panel we required na mag-retest. No, we required na mag-retest. Ano, so sabi namin ay siya, eh, kailangan talaga mag-retest kasi maling-mali naman ang ginawa dun sa testing. So, wala silang naging reklamo kasi unang-una sa simula pa lang binanggit na namin na magtatagal sila kung itutuloy nila iyon. So, they waited for another year, no, para makapag-retest. So, awa naman ng Diyos, mga engineers na. No, pero I mean, they waited for another year para doon. No, so kailangan pong i-consider natin 'yan. No, i-check din halimbawa yung mga season, kung rain harvester, 'yan, solar energy, ano. So, kasi hindi naman laging maulan, hindi rin laging maaraw. So, tatantsahin natin, no. Paano kung ang testing natin kailangan niyo na mag-testing ng solar, kumbaga need niyo ng solar energy kaso maulan. No, so kailangan po ninyo yung i-consider. Ano, and then, ano ba yung mga possible na sources po ng sources of research problem. Yan. So, ang una po na possible na source ng ating research problem is yung inyo po na specialization. Isa pa ulit ha. Wait lang ng isa pa. Sorry na. Kasi, gawang, ano kasi, graduation mga utoy, mga ining, eh, ang daming concern. Wait lang ha, wait lang.
Okay. Oh, sorry na. Okay. Kasi maraming naghahabol for graduation kasi until 2 p.m. na lang. Kaya marami nang aabala. So, alam niyo naman na. Okay. Naka-present na ba? Okay. Okay, yan. Okay. So, let's proceed with the sources of research problem. No. So, meron tayong 4 na sources ng research problem. No, una is yung specialization natin. So, tayo as a mechanical engineer, ako, kayo in the future, meron tayong research area for research pagdating sa ME. No? So, ano-ano ba yung mga yon? So, pwede tayong mag-research sa topic na may kinalaman sa energy systems, sa environmental management, sa waste disposal system, sa automation system, agricultural mechanization, food technology, food packaging system, and then also laboratory equipments. No. So, yan. Yan po yung pwede ninyong maging focus sa paghahanap ng research problem. No. And then, number 2, current and past researches. So, bakit po tayo pwedeng Okay po. Thank you po. So, nasa library na nga. Okay po. So, current and past researcher. Ma'am, bakit po pwede namin gawing source ng research yung mga current na study? No. Kasi po, katulad nung nabanggit ko sa inyo, again, pwede naman na yung topic ninyo hindi ganun ka-original, no? Kasi may mga study na ito yung topic, but then yung topic nila may iba't ibang methods na pwedeng gamitin. No, pwedeng gamitin. Nagkataon na yung study currently na ginagawa, ito yung method na in-apply. So, pwede mo naman siyang i-adapt. No? Kaya lang, sabi nga natin, dapat may innovation, dapat may bago. You use this another method, then you try to research ano yung magiging result. No. So, kaya po pwede ang mga current and past researches. And then number 3, recommendation from thesis, dissertations, and research journals. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na, diga, cyclical nga ang research. Diga, walang katapusan. No? Ikot-ikot pa ulit-ulit. So, kaya pwede kayong pumunta sa library, you check all the recommendations ng mga previous na study, and then you can apply it sa inyo po, or pwede nyo siyang gamitin as your research problem. And then number 4, syempre, ng mga original and yung mga creative ideas ninyo na naiisip, no, to solve yung problems po na nai-encounter natin. May it be in local or even to the whole country, no. So, yan. Ano daw yung criteria ng good na research problem? So, una, dapat ay interesting po yung topic natin. As a researcher, diga, mas maganda, though research-oriented kayo, no, mas maganda na on your part, interesting yung maging topic. Because if in case na interested kayo dun sa mismong topic, there is a tendency na talagang determinado kayo na matapos yung project. Ano po yun? May nag-message? Ano po yun? Ma'am, nawalan lang daw po ng internet po sina Beo po, ma'am. Okay, sige. Pero kayo naman naririnig nyo pa ako. Ano? Ano? Okay, no. So, balik tayo. Kapag kasi interesting yung topic, as a researcher, determinado kayo na tapusin, gawin yung research. No? Kasi kung hindi kayo interesado, ang tendency, tatama rin, hindi na magtutuloy-tuloy yung research, or ang malaking possibility is hindi talaga matapos yung research. No? And the number 2, relative to the needs of the people. Okay? So, I hope yung mindset natin is hindi siya yung gagawin ko, magkukondak ako ng research because this is a requirement sa subject. Requirement siya sa RM, requirement siya sa project study, sa curriculum namin para ako ay makagraduate. No? But then, I hope na yung maging mindset natin is, kaya ako nagkukondak na research because I can help,
No, makakatulong ako sa ibang tao when kapag ginawa ko itong project na ito. No, kapag na-develop ko yung machine, mas mapapadali ang processing nila. No. So yun, no, isipin natin na hindi lang tayo ang makaka-benefit but also other people. And the next po is syempre innovative. No. So sabi nga hindi kailangan na bago pero dapat meron tayong input na makakapagpaiba, no, or makakapagbigay ng edge sa pinopropose mo compared sa mga existing ones. No. Okay? And then number 4 is, dapat daw po ang research problem natin is cost-effective. So, ito-check natin yung 4 M's natin, man, money, materials, and machinery. No. As much as possible, i-identify first, magkano ga lang ang kaya ko. No. Ano lang ba ang kaya ko? So, ilatag natin siya. No. So, yung research natin, kailangan pumasok doon sa sinet natin na iyon. Hindi, again, sabi nga natin, kailangan walang masasayang, walang perang matatapon. No. Okay po? And the next, measurable time bound, nabanggit na natin siya. Number 6, no, relevant to the government's trust. No. It is a lot better kung yung atin pong proposal ay naka-align kung ano ang gusto ding gawin ng government natin. No. And meron ding mga pagkakataon naman na yung 1 to 5, check yan. No. Maganda ang ating research problem. Kaya lang may mga pagkakataon na may mga proposal na mag-a-against or against sa atin na policy and ruling. No. Share ko lang. I remember meron akong inupuan or meron akong pinanelan na topic. Ang topic nila is, kumbaga, susunugin nila yung mga tires, elastomers. No? Mga tires yan. Because there is a certain gas na mapuproduce doon na pwedeng gamitin for the energy generation. No? So, pwede yan. But then, upon checking, upon their presentation, nakalagay na, kumbaga, naging aware kami na ay, hindi pala siya pwedeng i-proceed because meron tayong batas na bawal magsunog ng ganong klaseng material because even though pwede nating ma-harness, makuha yung isang klase ng gas para sa energy generation, meron pang gases, ibang kind ng gases doon sa mapuproduce na harmful naman sa environment. And that, ipinagbabawal talaga siya dito sa atin sa Philippines as well as to other countries din. No? So, though sabi ko nga 1 to 5 check, pero pag ang 6 talaga ang nag-ekis, so automatic po na hindi tayo magpo-proceed. Ano? So, sabi nga, if you are under a country na merong batas, as much as possible, we should follow it. No. And then, next po, yan. So, tapos na tayo dun sa ating research problem. Ngayon, dun na tayo sa research objective. So, yung research objective po, okay, so yan yung statement of purpose for which the investigation is to be conducted. Ano po ang ibig sabihin nito? No? So, yun yung sasagutin natin. Specifically, yan yung sasagutin natin dun sa research na gagawin po natin. And yung research objective, yan po ay nahahati into 2 parts. No? Siya ay nahahati into the general or yung main objective and then the other one are the specific objectives. Okay? So, for example, paano ba natin siya ipe-present? For example, sa atin pong paper, no? Example na study. Ang topic is design and development of Kamias dryer. No. So, ngayon, ang objective po natin, general or yung main, the main objective of the study is to design and develop a Kamias dryer. No, yun yung main. No. Specifically, the study aims to number 1. So, ngayon, iisa-isahin natin yung proseso. Paano tayo magka-come up dun sa target natin na output. So, una, diga, sabi, need muna nating mag-design. No. So, design the proposed machine considering the following: machine components, system components, material specification, codes, and standards. No. After nating ma-design, anong sunod? Siyempre, may design na tayo, pwede na natin siyang i-fabricate or i-develop. Fabricate the proposed or designed
proposed machine. Yan. No? And then number 3, pag na-develop na siya, syempre, ito test naman natin siya. Ano yung mga parameter na i-set natin dun sa machine. No? Pag nalaman na natin yung mga parameters, ngayon, i-check natin ano yung efficiency ng ating machine. No? And then kung may product output siya, i-check din natin siya. No? So yun, sunod-sunod. No? Again, sabi ko sa inyo, I will be discussing thoroughly kapag nandoon na tayo sa research design. No, but then, yun po yung laman ng ating research objective. Again, meron tayong 2 types ha. Main objective or the general objective plus yung specific objectives po natin. Okay po? So, next naman is the hypothesis. Okay? So, I believe ito ay diniscuss elementary pa lang sa atin. And that ang definition pa nga niyan ay siya daw ay yung educated guess that is being formulated with the theories na nakapaloob or being covered dun sa study natin. No? Sa atin po, no, sa mga studies natin, you may or you may or you may not include hypothesis. Depende po yan sa klase ng inyong study. No, if you want to prove something or if you have yung kumbaga comparative analysis, yan. Of course, kailangan yung maglagay ng hypothesis. Pero kung wala naman po, no, hindi natin okay na wala ang hypothesis or hindi na kailangang maglagay ng hypothesis. Okay? So, meron tayong 2 types ng hypothesis, the null hypothesis and the alternative hypothesis. So, kayo naman ay hindi na, kumbaga kayo familiar na dito because of your EDA. No? So, sabi natin, the null hypothesis which is denoted by HO. So, this is the denial of an existence of a trait. No, denial. No. So, it is always stated in a negative form. So, for example, if our topic is about plants, no. So, halimbawa ganito, dahil nga in negative form daw ang null, denial of the existence. So, ang statement natin ay there is no significant difference between the height of plant A and plant B. No. While yung alternative hypothesis naman natin, which is denoted by HA, siya ay opposite extreme ng ating null hypothesis. So, kung ang null ay naka-negative, ang alternative ay naka-positive form. And that, ang alternative po ay affirmation ng existence. So, kung positive siya, ganito yung magiging statement natin. There is a significant difference between the height of plant A and plant B. Okay po? So, tatandaan yun ha, yung 2 hypothesis po natin ito. No. Sabi ko sa inyo ha, depende po sa klase ng inyong research kung lalagyan ng hypothesis or hindi ang inyong project. No. So, next po is the theoretical framework and the conceptual framework. So, basically, itong 2 ito po ang magiging kumbaga, siya yung blueprint ng inyong study. No? So, yung overall plan ng inyong study. Ano yung mga gagawin ninyo? Ano yung mga needed ninyo na details para po matapos ninyo yung project. No? So, we do have different models na ginagamit. Okay, pagdating po dito sa framework na ito, we can use yung IPO model, input process output model, the CDIO model, conceive, design, implement, operate model, and the engineering design process. So yan yung pwede natin gamitin. So later on i-discuss natin yung maraming framework na iyon, no, na pwede nating magamit. Then ayun nga, siya yung overall plan natin, no. And then, next po is the assumption. So, banggitin ko na lang din na itong assumption, hindi siya talaga kasama sa format natin. Ha? Hindi siya kasama. But then, since siya ay included sa general po na research process, so in-include natin siya. And then also kasi somehow, medyo synonymous na sila with the hypothesis. No? So, yung assumption po, these are presumed to be true statements of facts related to the research problem. They are clearly stated to give readers
of research paper, thesis, and dissertations a foundation to form conclusion resulting from assumption. Okay po. And the next po is the significance of the study. Okay? So, sa significance of the study naman, so dito natin dinidiscuss, kanino ba importante, sino ba ang possible na maka-benefit ng pagkakaroon ng study na ito. No. So, meron tayong dalawang klase on how are we going to present this part. No, so it can be in inductive perspective or deductive perspective. So ano ba yung difference ng dalawa? In inductive perspective, ang presentation po natin moves from particular to general. Anong ibig sabihin noon? Sa palawak po. Example, from the target beneficiaries to researcher himself, to people in the community, to the people in the province, to the people of the region, to the people of the nation. So, naiintindihan kung bakit siya from particular to general. No. While yun naman pong deductive perspective, so kabaligtaran naman siya ng inductive perspective. No. So, it moves from general to particular po yung atin na discussion. So, kumbaga, kung kanina ay sa palawak, dito naman ay sa pa-specific. No. So, from the people ng nation, people ng region, people ng province, people ng community, people ng, researcher himself to target beneficiary. No. So, in your presentation, pwede kayong mamili dyan sa dalawang yan kung paano magiging presentation ninyo. Pero, hindi po pwede na yan ay halo-halo. Okay po? So, i-check ko yan sa inyong paper. No, again, inductive perspective or deductive perspective. Okay po. So, next naman is the scope and limitation. So, scope and limitation, this is one of the important parts ng atin pong chapter 1. So, dito, dapat po i-discuss ninyo specifically and thoroughly ano ba ang coverage, saan ba magsisimula at saan magtatapos ang inyo pong research. So, you must discuss ano ba yung inputs ng sa inyong study. No, if you are going to use your raw material, anong klaseng raw material, the characteristic properties, kung ano man, no, ang kailangan ninyo. So, ilalagay natin siya dyan as your input. And then, after nun, kapag po na-identify na natin your inputs, ilagay naman natin what are the processes involved dun sa pinapropose ninyo na project. No? So, iisa-isahin nyo yun, yung mga processes na yun. And what are the machine components ang kailangan for that specific processes? No. Actually, kinukuha ko na or hinihingi ko na yan sa inyo. Di ka? Kung mapapansin ninyo doon sa ni-require ko na laman ng inyong project proposal. No. So, nakalagay na siya dapat dyan. And then, after nun, kung diniscuss mo yung input mo, dapat, i-discuss mo rin yung output mo. Diga? Same na kailangan ma-discuss ano ba yan specifically, what are the specific characteristic and properties, ilalagay po natin siya. No. And then, sabi nga natin, hindi lang siya scope limitation, siya po ay scope, limitation, and delimitation. So, you must include ano ba yung hindi kasama or hindi cover ng iyong study. No, idadagdag mo siya. Like, for example, in Kamyas drying machine, ang goal mo, magsisimula ka dun sa fresh na kamyas until to dried na kamyas lang. Hanggang dun lang siya. So, you discuss yung delimitation ng study mo na packaging, no, weighing of the dried kamyas, will not be included in our study. So, yun, ilalagay mo siya doon sa scope, limitation, and delimitation po. Okay? So, hindi ako papayag na ang description ninyo ay half ng short band paper lang or even one whole short band paper lang. It should be, dahil nga importante na ma-discuss nyo yan dyan, yan at least siguro mga 2 pages. No, 2 pages, 2 short band papers, no, or more ang description natin dyan. Okay po? And then, yung last naman po is the definition of terms. Okay? So, sa definition of terms, yan po ay, ang ilalagay natin dyan is the combination of the conceptual terms and the operational terms.
So, ano po ang difference itong dalawa? So, from the title itself, ang conceptual terms po ay nakukuha dun sa mismong concept, dun sa mismong idea ng inyong study. No. So, may mga pagkakataon na sa yung conceptual terms natin, it can be included sa inyong chapter 2 since we do have yung conceptual literature. No. Pero, ang maganda po or kumbaga, ang importante pagdating sa inyong definition of terms, ang ilalagay naman natin ng mga terms ay yung mga terms na, Diyos ko, baka naman maglagay pa kayo ng mga kahit elementary student or even kinder ay alam ang definition. No, you make sure na ang ilalagay natin dyan are those technical terms na related po sa inyong study. No, and then for the operational terms, for example, working capacity, operating time, operating pressure, operating temperature. If you may check po other researches na tapos na, meron sila noon. Kaya lang, iba po kasi ang definition ng mga terms na iyon sa definition sa mga existing. Kasi you have your own machine. No, ibang definition noon dahil may machine ka at ibang definition noon kasi may machine sila. No, iba't iba po ang definition noon. Based sa kung ano po yung klase ng machine ang pinopose natin. Okay po? So, yun yung laman ng ating definition of terms. Again combination nitong dalawa. No? So, sabi, ito daw pong definition of terms, maximum of combination na 15 terms lang ang nakalagay. No? Na siya po ay naka-alphabetical order. No? Tatandaan yan naka-alphabetical order. Okay? If in case po na gusto niyo magdagdag, walang problema. You can add it sa inyong appendix. Maglagay kayo ng glossary. Okay po? And then, yun daw pong definition ng bawat terms na iyon, maximum na ang 2 sentences. Okay po? So, naiintindihan Yan ay inisa-isa ko na sa inyo ang regarding dito sa definition of terms na ito. Okay po? So, tatandaan yun naka-alphabetical combination ng conceptual literature, operational terms, maximum ng 15 terms, naka-alphabetical order, ang definition ay 2 sentences lamang. So, that's all po for Module 2. No? So, here, being presented is your self-assessment task number 1. No. So, given the following topics, the composting system, alternative energy, food packaging technology, you have to formulate yung atin pong research objectives, which is sabi nga natin kanina, that is the general or the main objective and the specific objectives. And then letter B, the scope and limitations. And letter C, the significance of the study. Okay po. So, this will be written in a short bond paper. Lagyan nyo na lang ng, anong tawag dito, ng cover page, no, title page. Pwede nyo pong lagyan. 1 inch ang border, all sides. No. Engineering lettering, baka may magtanong, kahit na po kung all caps yan or combination, okay, sige, wala pong problema. Basta yan ay malinis at naiintindihan. I am more on the content. Okay po? So, meron pa ba tayong question, concern, clarification? Yan. Maliwanag po. May concern po. Yan, overtime na tayo. So, kung may magtatanong, ma'am, okay lang po ba kasi ang pinopropose ko po sana ay related sa composting process or sa Pwede pong yun na lang ang ititle ko dun sa subject na yun. Okay po, walang problema. No, maganda nga yun kasi at least kung ma-approve man ng inyong topic, at least nagawan nyo na siya initially ng objective, nagawan nyo na siya ng significance of the study, nagawan nyo na siya ng yung scope and limitation. Po? So, yun po. May concern pa? Okay. So, kung wala na po, so again, thank you for attending our class.